Okay, ang oras po natin mga kaibigan sa buong kapuluan ay ganap na 10:09 na late po tayo na sandali kasi biglang nagloko ang internet na walang bigla talagang ganon. Inaabot talaga natin yon ha. Okay, wala pa rin ang ating katropang kulog. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po ay mag-uumpisa na dito sa ating palatuntunan kulog at kidlat. Okay ha? Andiyan lamang po kayo at dito lamang po kami. Mamaya darating na po yung aking kapartner na si Kulog at Kidlat. Farmers, mga agriculture po natin dyan, meron po tayo sa Japan, tsaka Spain po. No? Madali ang process natin dyan kasi meron po tayong branch post office mismo sa Japan. Then meron din po tayo for Finland. Ang Finland po natin po dyan yung mga cleaner po. Yan yung mga ano natin, mga nakuha natin kahapon sa factory worker. Yan, meron po tayo din dyan, mga skilled workers. Doon sa SM City Marilao yan, mga kaibigan. Ayan. Mamaya, ipi-play natin yan, ha? Sa Japan medyo pumasok kasi kagad siya. Marami po tayong kailangan ng farmer po. Okay, eto po muna tayo. Balik tayo sa umpisa. Sir Norman ng Jobs Connect. Sir Voltaire, no? Yung mga lahat po ba may passport na? Sir, Heavy FM Net Radio. Narito na ang ating balitaan at kumustahan. Jimenez. Ang talaga naman po ng bayan at ng mamamayan. Tagapaghatid ng kapakipakinabang na balita. Walang pinaniwalaan, kundi ang katotohanan lamang. Talaga naman po. Ay nako, talagang andap-andap ang ating internet kaya ganyan, okay? Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan habang inaantabayanan natin ang ating partner na si Kulog. Ayun, may message po siya. Atin pong babasahin kung anong nangyari. Ano nangyari, pare, ha? Okay. Okay ba? Nako, sira na naman ang audio. Talagang gano'n, no? Inaabot talaga ng kamalasan minsan. Kaya, okay lang. Hintayin pa rin kita. Okay. Ay, nako. Okay, mga kaibigan, mga katropa, medyo marami po tayong pag-uusapan natin. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Ayun, nagkakabulol-bulol na tuloy. Okay, magandang umaga sa inyong lahat dyan, ha? Sa ating mga taga-subaybay, wag po kayong magsasawa, ha? Dito sa ating palatuntunang Kulog at Kidlat. Sa ating balitaan at kumustahan, Archie Jimenez at Freddy Velez po. Kulog at Kidlat, ang boses ng sambayanan, tagapaghatid ng kapakipakinabang na balita para sa bayan at mamamayan. Live po tayo worldwide mga kaibigan, mga katropa. Diyan lamang po kayo. At dito naman po ako. Huwag po tayong magsasawa, ha? Kailangan na araw-araw magdarasal tayo ng taimtim para naman tuluyan ng matapos ang digmaan sa Middle East. Hindi talaga sila magkakasundo talaga. Talaga naman. Oy, magandang umaga dyan sa Finland, ha? Sa Tampere, sa bayan ng Tampere, Finland. Bukas na ang grand opening ng E&G Asian Grocery dyan sa Tampere,
Finland. Oy, Emmanuel, Grace, oy. Ingat kayo dyan, ha? Angelica, Sophia, oy, birthday mo na bukas. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. And of course, sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, happy birthday, ha? Ingat po. Mag-enjoy. At mag-ingat. Siyempre, birthday ng People's Governor ng lalawigan ng Bulacan, Daniel Ramirez Fernando. Happy birthday, Governor! Oy, enjoy lang, enjoy. Sigurado marami kayong mga programa ngayon dahil sa iyong karawan na iyong ihahandog sa iyong mamamayan, Bulakenyo. Sigurado yan. Sigurado. Sa bagay, meron nang naihandog na mga trabaho para sa walang trabaho. Katulad kahapon, dagsa talaga ang nandun kasi ako sa SM Marilao kahapon. Talagang napakarami yung mga bagong graduates, yung mga nagsiuwi galing ng Middle East dahil tumakas doon sa digmaan, nandito na ngayon sa Pilipinas, nandito na sa Bulacan. Nako, nandoon sila kahapon. Lalo na yung mga bagong graduates talagang. Nako, napakarami. Masaya naman sila, masaya kahit na kasi talagang umaasa silang magkaroon ng trabaho. At maswerte ang araw na yon sa mga na-hire on the spot. Ilan ba yun? Mahigit 100 ang na-hire on the spot. Dahil sa mahigit 1,000 mga job seekers nandoon, ang narehistro ay mahigit 800 lamang. Siyempre, yung iba, hindi naman lahat talaga kapag na-interview ka at kulang ka talaga sa mga dokumento, kaya hindi ka talaga uubra doon sa ina-applyan mong trabaho, talagang hindi ka mariregister, di ba? Kaya mahigit 800 lang na rehistro kahapon at mahigit naman 100 ang na-hire on the spot. Siyempre, lahat na yun, yung na yun, magkakaroon, waiting yung iba, yung hindi na-hire on the spot, siyempre, waiting yun, naka-register na yun sila. Magkakatrabaho naman daw. Sabi nga ni Mayor Hemina Mendoza C. Yun. Kamag-anak yata ng ng SMC. Di natin na itanong kahapon. Ito, isang napakabait na mayor ng Marilao. Oy, good morning, ma'am. Talagang napaunlak naman siya sa ating mga kahapon, interviews kahapon, nandoon ng matagal siyang in-interview naman ng UN TV na si Nestor nandoon kahapon. Tapos alas 12 yata nag-live na siya. Na-live na niya kahapon. Nako. Libo-libong naghahanap ng trabaho ang dumagsa nga kahapon sa SM City, Marilao. Yan. Dahil sa $10 large-scale employment drive doon para sa lalawigan ng Bulacan. Andun ang mga fresh graduate na naghahanap ng trabaho. Kabilang nga, katulad ng nabanggit ko kanina, kabilang mga OFW na tumakas mula sa giyera sa Middle East. At maagang nagtipon-tipon. Yun, kahapon. Araw ng Biyernes. Yun, nakakatuwa naman at nakakasalamuhan natin sila at nakausap naman. Okay naman sila. Nananalangin nga sila na sana talagang pumasa sila sa interview at magkaroon sila ng trabaho. Ang pagpaparehistro kahapon ng job fair na ika-124 day ng Labor Day at job fair na may temang disenteng trabaho para sa lahat. Isang hangarin, bagong Pilipinas, sama-samang
mararating. Yon. Doon po ginanap yan mga katropa at kababayan sa second floor West Wing Extension ng SM City Marilao. Yon, gapon. Tapos sa alas 10:45 o alas 11 na yata yun. Ayan, nagkaroon na ng ribbon cutting ceremony para opisyal na buksan ang job fair. Yon, masaya naman. Yon, sinabi nga ni Mayor Attorney Hemina Mendoza C. ng Marilao na ang job fair na inorganisa sa pakikipagtulungan ng DOLE at ng Municipal Peso Unit mula sa lokal na pamahalaan ay nakabuo ng kabuuang 2,054 na job openings. Yon. Amo, dami. 2,054 na job openings. Hindi bababa, 35 lokal at 2 overseas na kumpanya na kinilala ng Department of Migrant Workers, DMW, ang lumaho at nag-alok ng libo-libong ang bakanting trabaho sa mga naghahanap ng trabaho mula sa taga-buong Bulacan. Ayun. Nakinabang din ng mga aplikante sa one-stop shop. Ito, malaking bagay sa kanila talaga to. Kung saan nagawa nilang proseso ang mga kinakailangang dokumento na may kaugnayan sa trabaho mula sa mga ahensya ng Security Social System, SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Overseas Workers, yan, Welfare Administration, o WWA, yan. Department of Migrants Workers, DMW, yan. Department of Labor and Employment, o DOLE, yun. Technical Education and Skills Development Authority, o DICT, yun. Nandun din ang Technical Education and Skills Development Authority. Yun, ang TESDA. Yun, nandun din. Ayun, di ba? Yun. Ayon sa mga kinatawan ng mga kumpanya para sa ibang bansa, kailangan nila ng maraming manggagawa. Kabilang ang mga skilled workers, siyempre, construction workers, caregiver, nurse, at mga magsasaka. Yan ay para sa Japan, Malaysia, at Finland. Yan. Yun. Maghapon po tayo doon. At yun nga, 813 na aplikante ang nakapagparehistro. At ang maswerte dito ay ang 113 na job seekers dahil na-hired on the spot sila. Mahigit 100. Hindi ko, kung 113 basta mahigit 100. 181 na tao, 118, ganon. Yun. Natandaan ko, kamakailan, pinaalalahanan ni Gobernador Daniel R. Fernando na may kaarawan ngayon, ang lahat ng interesadong aplikante na pumunta agad ng maaga sa SM City Marilao para sa pagkakataong ma-match sa mga potensyal na employer, ma-interview kaagad at ma-hire on the spot. Mariing hinimok ni Gobernador Fernando ang mga naghanap ng trabaho, particular ang mga fresh graduates at bagong pasok sa labor force na samantalahin ng husto ang maibibigay ng job fair. Hinikayat din ng gobernador ng Bulacan ang mga kabataan sa lalawigan na mag-aral ng mabuti. Yan, mag-aral kayong mabuti ha, dahil ito ang maghahanda sa inyo sa maraming trabaho na darating. Dahil sa paglago at pag-unlad na tinatamasa ngayon ng lalawigan. Totoo naman yan. Sa kabila ng maraming problema, maunlad pa rin ang lalawigan ng Bulacan. Congratulations! Ayan, di ba? Ayun, medyo para magkaroon ng baka may message pa si baka pag gusto ka lang pumasok, part, pag okay na, pasok ka lang ha.
medyo ala pa rin. Pasok ka lang pag medyo ano na, okay ka na. Medyo bigay natin tong ano ni ito pakinggan natin ito si Mayor Jimena Mendoza Z. Oh, okay. Tignan natin. Okay. Basta pasok ka lang. Ating Ayan po mga kaibigan yan. yan sa tayo po ay magkakaroon ng trabaho. Basta yun na po yung kaya natin. Yun. At ito naman yung isa. Pakinggan natin. Panoorin naman natin. Ito yun. Kita natin sila. Ano yan? Bilorio. Ha? Catherine, dito ka po sa at si John. Yun. Isa. Si Catherine at si Jan. Sa 100 na high on the spot. Ayan. Ang ating heart on the tayo ayun. Saksi po sa kaya. Catherine, Ayun. Yan nga lang. Medyo dahil aandap-andap ang ating signal, kaya nagkakaganyan. Ito pa yung isang video. Panoorin pa rin natin. Yung binanggit ng representative ng Meron po tayo overseas sa Japan, company. tsaka Spain. No? Madali ang process natin dyan kasi meron po tayong branch office sa Japan. Then meron din po tayo for Finland. Ang Finland po natin po siya ng mga Tapos meron din po tayo Ayun. Yan nga lang ang problema dahil talaga namang sa Japan po, mga Ayan. farmer. Yan po, marami po tayong kailangan na farmer po. farmer sa Japan, Yan po, thank you po. thank you Sir Norman ng Jobs Connect. Sir Voltaire, no? Yung mga lahat po may passport na, yung mga gusto Ayun, okay, sige. Ano na tayo? Medyo umagulo. Andap-andap ang ating signal kasi, kaya ganyan. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Eto naman, kahapon naman, sinabayan ng mga rally ng ating mga mga kababayan ang papasok na daw siya. Okay, papasok na natin ang ating partner, mas masaya pag kasama kasi talaga siya. Eto na. Okay, good morning, Barigoy. Kagandang lalaki talaga na aking kumpare. Talagang ang bigote ay walang kakupas-kupas. Romantiko ang dating. Okay. Bumati ka muna, pare ko Pakitignan mga pare ko kung okay yung aking audio. Okay naman, okay yung audio. Malakas, okay siya. Okay. Okay. Okay, sa sige. kasalukuyan po kasi humingi po ng paumanhin si Senyor, mga kaibigan, mga kababayan, dahil po sa hindi inaasahang pangyayari na ang akin pong yung aking audio dito sa studio medyo naglukarit na naman. Kasi kasing tanda ko na kasi ito. Talaga natin maiwasan yan, pare ko Oo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat huli na rin. Welcome po sa palatuntunang kulog at kidlat ng ating kasamang Freddy Alacdan Velez at ang inyong abang lingkod, Archie Senyor Latigo Jimenez alias Kulog. Welcome po sa ating palatuntunan. Pasensya na po kayo at cellphone lang ang gamit ko ngayon. Okay naman, pare Goy, napakalinaw. Mas okay pa nga yata kung cellphone, no? Malinaw na malinaw ang dating mo. Yung kanina nga, katropang Kulog ay ipinalabas ko mga video
na nakuha natin kahapon. Nakuha ko kahapon dahil nandun ako sa 124th Labor Day Job Fair doon sa SM City, Marilao. Doon ginanap sa second floor sa West Wings extension ng SM City, Marilao. Libo-libong mahigit kulang-kulang 2,000 ang dumating na mga aplikante. Kaya lang talaga namang tayo yung kinover natin, nakita natin ang nagluloko naman. Andap-andap ang ating ngayon, ang ating internet. Wag naman sana. Ayun, ang narehistro naman kahapon na katropang kulog ay sa 1,000 mahigit na aplikante ay 800 mahigit lang. Eto naman, ano ba naman yung, internet, wag ka lang naman talaga. Papasok-pasok ang mga talaga kayo, ibabalita ko na kayo na bayad ako ng bayad dito. Laki pa naman ang binabayaran ko sa inyo, tapos ganyan kayo, ha? Ipo-front page ko kayo, iba-banner ko kayo. Napakahirap pa. Ano ba yung Converge ba yan? Dito pare, Globe to pare, Globe. Home. Globe. Okay naman, nung una, talagang napakabilis. Ngayon, napakabagal na. Tapos kanina, okay na lahat. Okay na, mag-start na ang program. Biglang nawala ang internet. Ako nagsabi ko, ano ba yung ginagawa ninyo na yan, ha? Hindi ako naglalaro dito. Hindi kami naglalaro dito. Trabaho na para sa mamamayan tong aming ginagawa. Tapos biglaan nyo kaming tanggalan ng internet. Ano yan? Anong klase yan, ha? Laki ng binabayaran namin buwan-buwan dito, tapos ganyan ang gagawin ninyo. Nako, ako hindi marunong magalit. Pero pag ginalit nyo ako, nako. Pagka ginalit nyo yan, kikidlatan ko kayo. Kakagating kayo ni Alakdan. Talaga, yung mga pare, yan nga sinasabi ko. Pagdating dyan sa bagay na yan, kung sa bagay patuloy naman ang ating gobyerno sa paghanap ng solusyon dyan sa sa internet na yan kaya nga lang marami pang mga proseso yan kasi. Katulad pare, kasi yan, problema pag niyan, talaga, alam mo, pare, pag gusto talaga nilang magkaroon ng mabilis na internet, sila na mismo magdesisyon. Wag na yung iba ang magdesisyon, pare. Kasi minsan, marami kasi sumisingit, oy, kami na kunin mo, magkaibigan tayo, magkumpare tayo, magkamag-anak tayo, kami na kumpare. Ganun kasi pare ang nangyayari dyan. Alam mo pare, ang talagang totoong problema niyan, ang mga kontraktor. Yun, ganun nga, mga kontraktor. Ng mga naglalagay ng mga cell sites, ang kanilang idinadaing nila yung mga lugar na pagtatayuan nila ng cell sites. Dahil nagiging negatibo kasi ang dating sa mga tao pag kami cell sites. Sabi nila malakas daw ang radiation niyan, no? Nakakabaog, nakakagawa ng mga karamdaman. Kung nakakabaog, okay na. Ng mga tao. Para hindi na madagdagan ng populasyon, nakakabaog, okay dyan. Ngayon, ito ang nagiging problema. Pagka kinakausap ng mga kontraktor yung mga residente na kung saan doon ilalagay yung cell sites, may mga problema din na mula sa mga pamahalaan, barangay, lungsod, municipal, pagkatapos aakyat pa yan sa Kongreso, pupunta sa Senado, maraming pero ang lahat ng ating mga internet provider,
gusto nga nilang maging malakas lagi ang serbisyo ng kanilang internet. Kaya lang, yun ang problema. Yung pagtatayo ng mga cell sites ang number one problema nitong mga internet provider dito sa atin. Bakit naman yung paring bakit niya na sa umpisa na iyong pag-apply, mga ilang buwan o isang taon, 2 taon, bakit napakabilis nga? Bakit katagalan? Bumabagal ng pabagal. Paano nga pare, ang nangyayari nga, sa dami ngayon ng kanilang mga subscribers, yung mga nagpapakabit, siyempre, mag-aagawan na kayo ngayon ng power, di ba? Ganon yun. Ganon. Kaya di dapat yan, limitahan. Limitahan na lang ang pagtanggap ng mga subscriber. Kung ganon naman pala ang masisira naman pala. Paano gagawin nila? Mas malaki yung hinihingi sa kanila. Anong hinihingi, pare? Anong hinihingi? Tropang kulong. Anong hinihingi yan? May monthly yan. May monthly dues. Nako, ayun ang problema. Tax na lang dapat. Tax na lang. Di ba't bawal yan? Anong nangyari sa mga kontraktor natin? Di ba? Sa mga kontraktor. Sa mga kontong traktor. Anong nangyari? Di ba? Dahil dyan sa mga lagayan na yan, sa mga kickback na yan, pati ba naman sa internet, gagawin yan? Ano ba yan? Hindi yan gagawin, pare. Ginagawa na. Tamo yan. Kayo talaga. Talaga naman. Ginagawa na. Matagal ng problema yan. At yan nga ang itinadaing ng mga kontraktor. Sinasabi nga nila, gustuin man namin na mapabuti ang serbisyo ng aming kumpanya. Pagka ganyan naman ang mga namumuno, ang mga opisyales ng isang pamahalaan, ng lungsod, ng barangay, sa barangay level pa lang tinitira na sila dapat imbestigahan natin yan. Ayun naman, pagkatapos din nandun na, nakalabas na yung nakalabas na yung mga kakutungan sa mga congressman, sa mga kontraktor. Dapat mga barangay naman ang ating asikasuhin ngayon. Abay, dapat sila naman ang malitis ng gusto. Abay, sobra na yan. Wala na bang pagbabago ang Pilipinas? Paano na natin itatayo ang bagong Pilipinas kung ganyan palagi ang mangyayari? Kung ganyan palagi ang gagawin ng ating mga kutong bayan? Opisyales. Di ba? Ang ating Pangulo, gustong-gusto niyang mabago talaga. Mailagay sa ayos ang sistema ng ating pamahalaan. Ang problema, andito, nasa ibaba di ba? Di ba? Di ba nahahati nga ang ating pamahalaan? May ehukatibo, may legislatibo, may judiciary, tapos tayo ang court, di ba? Fourth estate. Ang ehekutibo, ang executive, iisa lang naman dapat yung apat na yan, pare, iisa lang yan dapat. Magkakasundo. Oo. Kaso ang nangyayari, yung mga opisyalis nagkakasundo-sundo. Ngayon, isina-atsepuera na Fourth estate. Pare, ano nadinig ko? Sabi mo, nagkakash sundo-sundo? Oo. Talaga nagkakasundo-sundo yan. Oo. Yung mga opisyales, di ba? Ng pamahalaan, nagkakasundo-sundo. Ngayon, hindi ba ibinabaliwala na nga nila ang fourth estate? Oo. Totoo yun. Nung na lang yun, pare, mula nung maupo, yung nakaraan, parang nabaliwala talaga yan. Mula nung maupo yung nakaraang administrasyon, nabaliwala talaga, pare ko. Wala ka ng freedom of, wala na yung tinatawag na freedom of the press,
Wala na yung malayang pamamahayag. Ngayon pare, meron namang malayang pamamahayag. Hindi katulad nung nakaraan. Talaga, pag bumanat ka ng bumanat, ala, tapos ka. Ganun mga ganun. Totoo yun. Kaya kita mo Ewan yung ko lang, ating yung ibang, kasamang kaya ngayon pare, di ko malaman kung bakit yung ibang mamamahayag natin ngayon talagang nakadikit doon, nakadikit. Di ko maintindihan kung bakit. Gayong alam naman nila na nasira yung mamamahayag yung mga nakaraang taon na yun. Oh, di ba? Oh. talagang ganon. Sabi nga, kahit sa patalim kumakapit pagka nagigipit. Yun ang mahirap, yun mahirap. Kaya ako gipit na gipit na, pero hindi ako kumapit sa patalim, pare ko Hindi ako kumapit sa patalim, kahit nagipit na ako ngayon. Yun nga ang kahit na pagka ang tao daw ay nagigipit, kahit sa patalim kumakapit. Pero karamihan, ganyan. Mas mabigat pagka ang umiral sa'yo ay inggit. Yan. Isa pa yan. Maraming ganyan ngayon. Maraming ganyan. Marami. Pag umunlad yung kanilang kahit kaibigan kapag umunlad talaga namang sisirain ka ngayon. Kasi ganun, ganun rin yan. Yung mga walang trabaho, tinulungan mo na, kinuha mo na nga para magkaroon ng hanap buhay, tinuruan mo na kung paano mabuhay sa maayos sa pamamaraan. Nanakawin pa yung hanap buhay mong pinaghirapan ng ilang taon, di ba? Ganyan. Ganun talaga. Kaya nga tayo alam mo, kasama nga Kidlat, pasalamat tayo dahil tayo ay ang biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi natin ito ginamit sa hindi maganda. Diba? Totoo. Tayo hanggang ngayon naman may mga respeto pa naman sila sa atin pagka nakikita tayo. Kaya wala naman silang masasabi sa atin, pare ko sa akin, sa iyo, anong masasabi nila? Nakita ba nilang tayo nakasama dyan sa mga pandarambong? Nakasama tayo dyan sa pangungutong? Hindi. Tayo naman sabi mo nga, basta't may nagbigay, tinatanggap. Dahil yun. Natural yun. Natural lang yun. Diba? Pero pag ang nagbigay, pare, may makikitaan ko na masamang motibo, hindi ko rin pare tinatanggap. Totoo yun. Kahit pa siya, sasabihin pa nilang, 10,000 yan. Sinayang mo. Bakit ako manghihinayang dyan kung may nakikita akong hindi magandang dyan? Baka mamaya biglang sumabog yan. Madali pa ako dyan. Di ba? Katulad ng mga kumukuha sa mga district engineers, di ba? Sino-sino yung kumuha sa district engineers na ngayon nalaman naman natin na yun pala ay nakaw. Kung nakakuha ka doon, di ibig sabihin, kasabwat ka ron. Pagdating ng kaparusahan ng Diyos, kasama ka sa kaparusahan dahil nakinabang ka doon sa ninakaw na pera ng bayang lubog sa baha na dapat na makaraos sa baha, patuloy na binabaha dahil doon sa ginawa nila sa flood control project. Di ba? Yes. At ang nagiging problema lang talaga, sabi nga nila, maglinis ka man ng sarili mo ng maglinis. Pagka ang nakapaligid sa iyo marumi, hindi maaaring hindi ka marumihan. Diba? Kaya medyo kinakailangan talaga sa atin. Katulad ko ngayon, medyo pagka lumakad ako, solo. Pareho tayo, solo. Kaya lang, siyempre minsan, merong mga kaibigan na, pare, samahan mo kami. Pero pag ang lakad naman nila ay maganda, talagang sumasama ako. Pero pag ang lakad nila ay hindi maganda o minasisilip akong medyo hindi ka panipaniwala, hindi ako sumasama. Step backward. Step backward. Nabanggit mo kanina kasi pare,
yung tungkol doon sa naganap na kahapon, yung naging kaganapan Oo. kahapon. Oo, kahapon, sa Labor Day. Oo. Yun, eh, ayun. 100, kung hindi ako nagkakamali, 124th year. 124th Labor Day, oo. yun, Di ba? Yun. Sinabayan pa nga yan. Sinabayan pa yan ng panawagan pare ng mga libo-libong manggagawa at aktivista pare. Sa Unidas, buhay si Baba! Ano tawag mo doon? Mga Yung mga aktivista pare. At saka libo-libong manggagawa at aktivista. Yun. hindi naman mga manggagawa 'yon. Alam ko naman yun. Hindi manggagawa yun. Yun ang tawag ko doon, mga magngangawa. Hindi manggagawa. Mga ngawa. Yun. Mga, Di ba? ngawa kasi nangawa. Di ba? Correct. Wala naman Correct ka dyan. Wala Correct ka namang dyan. ginawa yung kundi magngangawa. Ngawa. Oo. Dahil hindi Di pwede ba? parang hindi sila ngumawa. Dahil mga bayad lahat yung mga yan eh. Nako, ako pa. Saka bukod doon, Matagal ako nakadestino sa Maynila. Alam ko yan. Ang ano yan. Punta ka dito. Punta ka ron, narinig ko dahil may radyo pa gamit ako noon. May pare, may mga na-intercept ko sa radyo sa isang lugar na yun. Punta ka rito. 200, 300 ang bayad. Kumuha ka ng maraming kasama sa rally. Ganun pa rin ang nangyayari noon. Ewan ko ngayon kung magkano na bayaran. Libo-libo na yata. Depende. Pagka sumisigaw ka lang, 500 yata. Ngayon, pagka ikaw ay maninipa lalaban sa manunulak ng mga pulis, mga 1,000 to 2,000 yata. Malaki-laki yan, Pero Nako ito, naman, ang natin, kahit na sino ang naging pangulo na naupo, itong mga grupo ng mga magngangawa na ito, wala naman talaga silang nagustuhang naging pinuno ng ating bansa. Totoo naman diba? yun. Totoo naman yun. Kaya nga, merong kaya nga, ang dami ng naging nag-ano sa akin, may pera pa tayo, maraming nakiusap sa akin na tumakbo ka ng ganito, ganyan. Ako po, hindi ko kailangan yan. Kahit nga sa National Press Club, hindi ako tumakbo. Dapat mas masarap sumakay. Yun, na lang. Yun, hindi na. Masarap mamuhay. Kaya nga yun nga ang sinasabi ko. Samantalang ang Pangulong BBM naman, bakit hindi nila nakikita ang mga ginagawa ng Pangulong BBM? Mga bulag na pare, yung bulag na yan. Pinagtataka ko Bakit? Katulad nga nun, doon sa ginawang 124th na Labor Day na yan, pinahayag ng Pangulo na maraming mga benepisyo ngayon siyang ginagawa para matugunan ang lahat ng mga problema ng ating iba't ibang sektor ng ating pamahalaan. Totoo yun. Umikot siya buong Pilipinas, namigay ng mga bigas, namigay ng pera. Mario Joseph. Saka bukod doon, isipin mo pare, yung palang mga magsasaka sa Cebu ba? Hindi ko lang sa Cebu, sa Leyte. Sa Cebu, sa Leyte, pinuntahan niya yun. Sa Samar, pinuntahan niya. Abay, ang mga utang pala ng mga magsasaka doon, 1.8 billion. Binayaran lahat ng Pangulo. Isipin mo, Noy! Good yan! Good news yan! Yun ba nagawa ng mga naging Pangulo, no? Walang nagagawa ng ganyan. Ng mga magsasaka, binabayaran ng Pangulo. Di ba? Ito pa isang maganda. Bigyan mo nga pare ko ako ng kopya niyan. Bigyan mo ako ng kopya niyan. Yun, para i-ano mo sa akin sa Messenger. Napakaganda ng balita na yun.
talagang maganda. Ibig sabihin, No. ang Pangulo natin, hindi yung puro papogi lang. Hindi yung, di ba? Hindi siya yung Tutuusin naman kasi klase ng hindi tao. naman hindi naman nila kailangan tutuusin ng pera eh. Maraming pera na Oo. kasi yan kaya nga gustong magsilbi yan. Oh. Kaya nga sabi nga, madamo nga kwarta. Oo, 'di ba? Oo. Oo, damo nga kwarta. Tapos sasabihin pa nga utak gid sang korupsyon. Abaw, lintigin niya. Yung mga nagsasabi ng ganyan, wala tayong mapapala sa mga ganyan. Dahil kaya nga ako humahanga sa Pangulo. Alam mo kung bakit kasamang kidlat. Lahat naman mga paninira sa kanya, kahit na murahin pa siya mula ulo hanggang paa. Hindi niya pinapansin to. Bakit? Totoo 'yun. Di ba? Kung sa nakaraan yan, kung sa nakaraan yan, tapos ka na. Oh, di ba? Oo. Di ba? Kita mo si kasamang Percy Lapid. Ano nangyari? Di ba? Oh. Oh, di ba? Hindi lang yun. Marami nung araw na nagbo-broadcast nga eh. Hindi natapos No. yung broadcast eh. Pinapasok. Siyempre ganun. Pinapasok. Ganun ang mga buhay ng araw. Kaya nagtataka lang ako doon sa iba nating mamamayag. Bakit merong nakadikit doon? Alam na naman nila ang ginawa. Di ba? Di naman tayo, huwag tayo magbubulag-bulagan. Hindi, yun, kasamang kidlat kasi, kumbaga, nakadikit na nga sila doon. Hindi na sila po pwedeng umalis. Kasi, ganon. dalawa lang pagpipilian nila doon. Aalis Totoo yan, ka. totoo yan. Di ba? Alam mo na yun. Aalis ka. Aalis ka. Marami ka ng alam. Diba? Marami ka ng alam, tapos aalis ka. Paano? Kaya mo bang bayaran yung Correct. ibinayad namin sa'yo? Kaya mong ibalik? Correct. Diba? Ganon. Ngayon, pinakamaganda, aalis ka, alisan na rin namin kiktaw. Di ba? Aalisin ka rin namin. Di ba? Kumbaga, pwede ka nang mag-abroad nang wala nang balikan. Ganun ang gagawin sa'yo. Kaya patuloy at patuloy na yan. Hindi na sila po pwedeng bumitaw dyan. Hindi na sila pwedeng bumitaw. Hanggang sa huli. Dyan na sila. Wala na tayo magagawa dyan. Sabi nga na isang katropa din natin yan, dyan, na talagang galit na galit din dyan. Yung mga kaibigan ko dyan sa Hagonoy, mayroong ganyan, galit na galit din dyan. Isipin mo bakit ba maraming sumusuporta dyan? Sabi ko, ewan ko kung bakit. Hindi ba nila alam kung ano talaga ang ginawa niyan? Ewan ko, sabi ko, hindi ko alam. Pero alam ko ang ginawa nila. Yung mga sinabi mong bakit nandoon, hindi ko alam kung bakit nandoon sila. Ano ang nila? Siguro baka ako nag-iipon lang. Yung mga bagay na yan kasi kasamang kidlat matagal na natin na pag-aralan yan Dahil tayo naman matagal na yan. alam na natin yung mga ganyang klase ng mga tao na ako pa, halos naikot ko na ang buong Pilipinas. Pagiging pamamahayag ko. Alam ko ang pasikot-sikot lahat. Alam ko ang nangyayari sa bawat lugar. Ganun. Alam mo na rin kung ano ang klase ng mga taong nakakaharap natin. Yes, diba? At bakit? Dapat kaya nga binigyan tayo ng utak, ng puso, ng pag-iisip. Nasa sayo kung saan mo gustong pumanig. Abay, kung gusto mo pumanig sa kasamaan, doon ka, bahala ka sa buhay mo. Basta't basta't kami. Dito kami sa maayos. Dito kami papanig sa maayos dahil gusto namin na pag-alis namin dito sa mundong ibabaw na ito, makakasama namin doon sa paraiso ang dakilang may kapal.
Oh, di ba? Kasi yan, ganyan naman talaga kasamang kidlat. Kasi ang Panginoon Diyos naman, binigyan niya tayo ng kalayaan. Ang Panginoon Diyos Oo. kasi hindi diktador eh. Di ba? Totoo yun. Oo. Sinabi ng Diyos, eto sa kaliwa, para sa kapahamakan. Dumito Oo. ka sa kanan para sa buhay na walang hanggan. Ayan. Oo. Marami ang pumunta sa kaliwa. Di ba? Kasi Oo. ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay parang Matinik. pumapasok ka sa Totoo yun. butas ng karayom. Yan. Yes, sa matinik na daan. Oo. Oo. Samantalang sa kapahamakan, ang sarap. Oo, nandun makinis lahat ang ng daan. sarap. Oo. Napakaluang ng daan. Wala kang bubungguan. Oo. Kapahamakan eh. Di ba? Oo. Samantalang ang buhay na walang hanggan, napakahirap ng iyong Mahirap mga talagang dadanasin, pasukin. pagdadaanan. Oo, para Mm. makapasok ka. Totoo yan. Oo. Ngayon, marami yan. Wala tayong magagawa, marami yan. Tulad ng sinabi ko, ang Panginoon Diyos ay hindi diktador. Bahala ka sa Yes. buhay mo. Binigyan kita ng pag-iisip, ng puso, ng mata, tenga, lahat-lahat para alam mo kung ano ang nararapat sa iyo. Di ba? Yes. At hindi walang forever life, Arigoy. Di ba? Pagtanda mo, talagang magbabago ang mga ng katawan mo, mga parte ng katawan mo. 'Yon, kaya nga sabi ng iba, ayun, dinapuan ng sakit, ganito, pero para sa aking pag-aaral kasi, Arigoy, hindi yan sakit, kundi nang talagang darating sa ating katandaan ang panghihina ng ating mga kasukasuan. Ang panghihina ng iba't ibang parte ng ating katawan, lalo na yung pinakamahalagang parte ng katawan, lalo't hindi mo ito inaalagaan, kundi inalagaan mo sa matatabang pagkain, inalagaan mo sa mga masasarap na pagkain, yung mga pagkain ng araw na ang mga tao ay nabubuhay hanggang 2 taon dahil doon sa kinakain, ngayon hindi na kinakain. Di ba? Daan-daang taon dati ang buhay ng tao. Dati ang buhay ng tao mahaba dahil wala kang kinakaing makasasama, hindi makasasama sa iyong katawan. Di ba? Ako nga iniisip ko, ano ba ako nung araw? Siguro minsan nanaginip ako, octopus daw ako nung araw na naging tao. Minsan nanaginip ako daw si Agila na tapos nagkaroon na naging tao. Dahil siguro pare ko, sabi ko iniisip ko kasi pare, doon naipakita ko na ba sa'yo yung aking kuko sa paa, pare? Para mga kuko ng ibon. Pare, nagatulang gano'n ang kuko sa aking paa, pare ko. Totoo yun. Sabi ko, siguro ibon ako. Malamang kakumpetensya ka ni Agila. Agila lang, pare. Totoo lang, pare. Ako ang unang na Agila, pare, dito sa Bulacan. Sa kolom ko pa nga yan Kaya may programa pa din ako noon, Agila ng Bulacan. Naging kaibigan ko 'yan yung tatay niya, si Ted. Sabi ko, gano'n, tapos sabi niya, Agila, siya pa tumawag sa akin. Ari ngayon, sabi ko, ikaw ang dapat maging Agila. Sabi ko, dahil maganda ang mga programa mo. Gano'n pare siya, gano'n noon, naging Agila pare siya. Yun, dahil hindi yan pare nagpapayaman talaga si Teddy Natividad, hindi nagbabayaran pare. Ang iniipon niya yung mga lupa sa paso pare na may mga halaman. Ang pare gano'n. Yun ang malasakit niya kasi binigyan niya talaga importansya noon yung mga kapulisan. Yung talaga, Mahal niya ang kapulisan talaga nung araw. Dahil nga naghihirap, kaya nga matitino ang pulis nung araw pare ko Matitino. Kaya nga, yun nga ang napapansin ko, pagka may mga kilos protesta, mga rally, hindi na naiisip nitong mga
mga rallyista, mga aktivista, yung ating mga kapulisan na may mga buhay din yan, tao din yan, may mga pamilya din yan na umaasa sa kanila na sila'y makakauwi sa takdang oras, di ba? Totoo Makakasalo yun. nila sa pagkainan. Hindi naiisip nito mga rallyista, ng mga aktivista na ito, mga ginagawa nila eh. Binugbog Kawawa ang nila. ating kapulisan. eh. Ninakawan Diba? pa kahapon, pare ko, ninakawan pa. Sinaktan diba? pa. Yun nga eh. Oh. Isipin mo, ang dinadahilan nila, naghahayag sila ng damdamin, isinisigaw nila ang tinig ng mga mahihirap na mamamayan. Kagaguhan yun. Oh, Sige nga, hamunin ko kayo. Yung ginagawa ninyo ngayon, doon nyo gawin sa kabila. Tignan natin. Sige. Ganun dapat. Paano silang pupunta sa kabila? Sila na nga yun. Kaya nga, yun ang tirahin nila. Yun ang pagsisigaw nila. Yun ang murahin nila. Tignan ko lang. Matapang kayo. Okay. Sige. Yun ang nagiging problema eh. Tapos, yung bandang huli, no, lalabas pa, pagka tumirada itong human rights na to, lalabas pa yung ating mga kapulisan, ang isa pa yan. nung araw pa yan. Nung araw pa yan. Yung human rights na yan. Nung araw pa yan. Nakakalungkot lang, no, na yung Commission on Human Rights naman kasi na yan, na-create yan under Cory administration eh. Kasi yun eh, pananggalang nila yun eh. Dahil sa maaari na gumanti sa kanila, yung mga taong inaagrabyado nila, lalo na kung ang suspectya nila ay mga Marcos crony. Yun ang ano nila. Diba? Yan ang dahilan ko bakit nagkaroon ng Commission on Human Rights. Pero sa totoo lang, sa dami ng katulad noon, nagkaroon ng ano ba tawag dito? Ang human rights dito sa Bulacan, no? Nagkaroon sila ng seminar, no? Ngayon, yun ang tinanong ko sa kanila. Paano po naman yung human right ng ating mga kapulisan? Sabi nila, meron ho silang sarili. Minapol ko. Sabi ko Ganon ba? Sabi ko, ano po ang dahilan? Bakit kailangan ihiwalay ang pulis sa ating human rights, sa Commission on Human Rights? Di ba human din sila? Meron silang mga abogado na pwede magtanggol sa kanila. Samantalang yung mga pangkaraniwang mga mamayan, kaso ang problema nga, di ba, karamihan ang gumagawa, yung mga pangkaraniwang mamamayan ang mga nang-aabuso sa mga ating mga kapulisan. Maaring may mga pulis tayo nang-aabuso sa kanilang katungkulan. Pero meron din naman tayo mga kapulisan na kaawa-awa nagiging kalagayan dahil sa pagpapatupad, sa pagsunod nila sa kanilang tungkulin, sa iniatas sa kanila, no, na 100% dapat na kailangan sumunod sila. Paano yun? Hindi kami hindi kami nagkasundo. Talaga, kahit na ako, hindi kami magkakasundo pag gano'n ang usapan. Isipin mo, ihiwalay mo yung mga kapulisan kasi may mga abogado naman daw magtatanggol dyan. Bakit? Pag sinabing human rights, lahat na yon, pangkalahatan. Lahat pangkalahatan yan. Walang pipiliin yan. Di ba? Pero pagka dapat ginawa nilang human rights except the policeman.
Oh, ganun dapat nila. Ay, nako. Buhay talaga, oo. Yun ang nakakabuhis. Uy, pare, bago tayo magtapos kailangan natin patingin muna nga pala ang ating mahal na gobernador na Oo nga, binati ko na. Arawan. Kahapon pa, kanina pa, binati ko, happy birthday. Kaya sabi ko, ano bang ganap? Siguro naman, marami tayong mga programang pang ano dyan, pang mahirap na ating dapat ang kaarawan ng isang lingkod bayan doon ibigay sa mamamayan, para sa mamamayan. O, kaya kanina, inano ko na siya, kinantahan ko na happy birthday. Kahapon, binati ko na rin siya. Yeah, kantahan mo pare. Ikaw naman ang kumanta. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oo, ganun talaga ang ano natin, ang batian natin yan. Kasi kailangan maging maberat ka ngayong araw na ito para ang lahat ng mga nangangailangan ng iyong tulong ay iyong matugunan. Mapuntahan mo sila, mabigyan mo ng solusyon ang mga problema, no? Kasi pagka ang tao daw ay matino at hindi mabeberat sa kanyang birthday, baka sa inuman mapunta yan. Diba? Hindi naman umiinom yun eh. Oo. Kaya kailangan talaga serbisyo publiko pa rin. Yes. Happy birthday, Governor Alvarado. Governor Alvarado. Happy birthday, Governor Fernando. Yan. Talaga na. Kasi pareho kasi ko pa. Pareho kasing mahal yung dalawa na yun, pare. Kahit na hindi na nagkasundo yan, dalawa na yan. Mahal na pahal ko pa rin yung dalawa na yan. Kaya lang, kung sino yung nanunungkulan, yun ang ating dapat na tulungan. Ganun pare yan. Ganun naman. Kasi wala namang dapat masamang tao sa magkakaibigan. Kaya pag naisip ko pare yung kanilang pagiging magkaibigan noon, pare ko, naiiyak talaga ako. Totoo yan. Dahil walang kaparis ang kanilang pagkakaibigan nung araw, pare ko. Dahil ano sila, kahit sa ibang bansa, kilalang kilala yung mga kaibigan ko at kamag-anak sa ibang bansa. Hoy, napakapalad yung Bulakenyo dyan. Napakagagaling ng inyong gobernador at vice-gobernador. Ganun pare ko. Pero ngayon, alam ko naman pare yun na naisip din nila yun na dapat hindi nila ginawa yun. Ayun, ganun pare ang aking ano dyan. Happy birthday muli, Gobernador Fernando. At bukod dyan pare kasi, no, hindi naman sa ipinagyayabang natin. Bukod kasi sa kinilala natin sila bilang mga matataas na opisyales ng ating lalawigan, matindi ang ating relasyon dyan sa dalawa na yan. Dahil pareho nating kumparing buo yan. No? Parang ang mga kapatid ko na yung pare ko. Willie Alvarado. Ilang beses ko din nakatuwang yan. Lalo na ito si Governor Daniel Fernando. Diba? Bukal pa lang yan kami na sumusuporta dyan. At ilang beses namin nag-pari yan. Pero hindi natin ginagamit yan. Yung mga bagay na totoo yan. Wala. Basta ang mahalaga, importante. Basta ganun talaga pare. Ang importante, yun ang mahalaga. Ganun yan. Di ba? Kaya pare, kumpare ko yan. Daniel Fernando, kumpare ko. Si Willie Alvarado, kumpare ko. Kasi si Governor Fernando pare, yun, inaanak niya yung anak kong pulis. Tapos, ninang naman ang inaanak kong pulis, yung asawa naman ni si Marvic naman, ang ninang. Ganun pare, magkupare yan. Tapos si Alvarado naman, ninong naman ang panganay kong si Eman na nasa Finland. Ganun pare ko
Mano sila, tapos si Josie de la Cruz. Josie de la Cruz. Kumari ko rin yun. Ganun pare ko. Kumarin din natin yan. Oo, Oo. kumari ko rin yung pare. Kaya asawa niya kasi, ilang beses yung ako, siguro, kung hindi pa sila hiwalay noon, hindi pa sila hiwalay noon, yung asawa ni Josie de la Cruz, ilang beses ko rin nakatuwang sa pag-aanak. Siyempre noon kasi maraming kumukuha sa aking mga mag-aanak no, kaya marami akong inaanak eh. Ah, Oo. Noon, maraming kumukuha sa'yo kasi marami kang pera. yun, hindi ko alam. Siguro. Baka, dahil ngayon wala na eh. Wala nang kumukuha. Diba? Nung mawala ka ba ng pera, may kumukuha pa sa'yo. Wala na. Kasi pare, pag may kasalan, bukod sa pera, may mga appliances pa na nireregalo eh. Ganun talaga. Oo. Ganun talaga. Sabi nga, akala mo, yung iba lang ang mapagsamantala. Hindi, marami din nagsasamantala sa mga bagay na yan. Pero ako ngayon, ang ipinapayo ko ngayon pare, sa totoo lang, Oo. pinakamaganda ka ako pagka magpapabinyag kayo, magpapakasal kayo, huwag na kayong kumuha ng ninong at ninang ng mga politiko. Ayan. Depende naman pare kasi kaya katulad ko pare, kaya ko naman kinuha sila dahil naging close ko sila. Naging close kami Oo. na wala yung hindi nakapaloob yung pera. Kasi pare, hindi pera-pera ang naging pagkakaibigan namin. Katulad ni Jose de la Cruz ng araw, pag sabi niya, pare, punta ka rito sa bahay. Pag pumunta ako, pare, yung pag sinabi niya, iwanan mo na yung sasakyan mo dyan, sumabay ka na sa akin. Sinasabay, pare, ako. Nakita ko yung kahalagahan ko sa kanila. Magkasabay kami, pare, sa sasakyan, loob ng sasakyan niya, kung saan siya pupunta. Ganun din, pare, si dating Governor Alvarado. Pag milakad siya, pare, dito ka na sumakay sa akin. Pare, kasabay niya ako, pare, sa sasakyan niya. Bangamat naman si Daniel Fernando, hindi pa ako nasasabay sa sasakyan pare niyan, hindi pa ako nayayaya. Nakita ko rin yung katapatan naman niya sa akin kapag kami nag-uusap. Kaya naging sila, kaya sabi ko, okay sila. Wala pa, kahit itanong mo pare sa kanila, walang pera-perang connection pare sa amin. Walang ganun. Kung nabibigyan man nila ako o parehas lang kami pare dahil trabaho yung akin trabaho. Pero hindi pare ako yung namimerwisyo sa kanila. Ganun pare Kaya nakuha ko sila pag namatay ako o mauna akong mawala sa kanila, meron namang umaagapay sa mga anak ko. Ganun, di ba? Ganun kasi nakita ko sa kanila yung pwedeng maging pangalawang ama. Ganun pare Goy. Yun. Minsan nga pare, hindi pa pare nakakapag-Christmas yung mga anak ko ron sa kanila. Nahiya sila paring, yan kasi alam nila, pag namamasko ka, pera kailangan mo. Sabi, dapat sana nila, hindi nila isipin, pag namasko ka, na pera ang kailangan mo, kundi magbibigay galang ka lang sa kanila bilang pangalawang ama at ina. O, di ba? Ganun dapat ang iisipin ng mga ninong at ninang. Ganon din ako. Pag may umano sa akin, buti naman nadalaw niyo ako, mga inaanak, masaya ako. Tapos yan, pag sinagot nila sa akin, syempre po, Ninong, gusto ko naming makita, matagal ka na namin hindi makita. Ngayon lang sa pagkakataong ito, nakaya ka namin kahit di mo kami bibigyan ng pera ha, wala sa amin, ang mayakap ka lang namin at makapagmanos kami sa'yo, masaya na kami. Ganun pare kako, parang ako din pala to. Na yung ugali ko pare, nakita ko sa mga inaanak ko, masaya. Ganun pare, di ba? Oo. Maganda. Buti hindi ka kinantahan. Hindi naman pare. Hindi naman. Basta sila, masaya mga inaanak ko pag napunta sa akin. Ganun. Kasi yung iba kakantahan ka pa. Thank you. Thank you. Sa Pasko yan.
Ayun na. Alright, happy Ayun, birthday. Happy birthday, pare. Hinahanap na ako na, Bulacan hinahanap People's na. Governor. Oo. Hardworking Kantahan mo. Governor. Yan. Daniel Ramirez Fernando. Happy Okay. birthday to you. Yahoo! Happy birthday to you. Happy Yahoo! birthday. Happy Happy birthday. birthday. Happy Happy birthday to you. Yeah. Diba? Okay. Tuyong-tuyo. Happy na birthday pa. Okay. Okay, mga katropa at kaibigan, tangina pa po na walang ating oras. Kaya lang talagang sinadya kong pinalawig dahil na late tayo kanina. Kaya maraming salamat po muli sa inyong pagsusubaybay sa ating palatuntunan dito sa FCB Pilipinas at KBFM Radio sa Kulog at Kidlat ni Archie Jimenez at Freddy Velez. Kaya hanggang sa susunod po sa Martes, magkita-kita po tayo. Huwag po kayong mawala dahil napakarami po nating pag-uusapan. Uy, lalo na yung gulo sa Middle East, tuloy-tuloy pa rin dahil hindi pa rin sila nagkakasundo. Kaya ipagdasal natin silang lahat. Maraming salamat, Parigoy! Alright, yan po mga kaibigan, mga kababayan, ang aming walang hanggang pagpapasalamat sa lahat ng inyong mga patuloy na pagsubaybay at pakikisa sa amin po namang mga palatuntunan na katulad po nitong aming palatuntunang Kulog at Kidlat. Ilang dekada na ito. Ngayon ay muli namin binuhay dahil po sa kahilingan ng ilan nating mga kababayan na sana muli daw nilang masilayan ang tambalang Kulog at Kidlat. Dahil sa amin pong tambalang ito, dito nyo lamang po makikita at madidinig ang mga makatotohanan, makabuluhan at kapaki-pakinabang ng mga impormasyong hindi ninyo mapapanood o mapapakinggan kahit saan. Dito lang po yan. Yan po ang may pagmamalaki namin. Kami ang tunay na tambalan para sa paghahatid ng mga totoong impormasyon at balita. Maraming salamat po sa mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa buong mundo. Magandang Sabado ng umaga. At laging nag-iiwan ng mga kataga si Kulog na sana ang pag-ibig ang siyang laging sumapuso at sumaisip nating lahat. Magandang umaga po. God bless us all. Okay, magandang umaga muli, magandang umaga Insang Dory de Rosario, magandang umaga Angelo Reda. Okay, maraming salamat po. Bye-bye. God bless us all. God bless us all. Huwag po tayo magsasawang mahalin ang ating Diyos Ama. I love you.